Maraming nagsasabi ngayon na hindi daw reliable ang Bible. Na hindi daw totoo yung mga nakasulat at nakasaad dito. Nagawa lang daw ito ng tao. Pero kapatid, kung hindi totoo ang Bible, bakit sa bawat pangyayari dito sa mundo natin, mula pa noon hanggang ngayon, ay natutupad ang mga sinasabi dito? Bakit sa kabila ng libong taon, nananatiling buhay at mapangyarihan pa rin ito? Sa video na ito kapatid, aalamin natin ang katotohanan ng hindi kayang itanggi ng panahon, na ang Biblia ay totoo, buhay at salita mismo ng Diyos. Ano nga ba ang Bible at bakit maraming nagdududa dito? Alamin natin. Basahin muna natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay ginasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi lamang ordinaryong libro. Ito ay God-breathed. Bawat salita ay hiningahan ng Diyos mismo. Ginamit niya ang mga propeta, hari, at mga apostol bilang kasangkapan. Pero ang pinagmulan ay sa Diyos mismo at hindi sa tao. Mapabasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 21, sapagkat ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na pinakilos ng Espiritu Santo. Sinasabi ditong maraming nagdududa kasi hindi nila maintindihan na kung paano ng isang sinaunang libro ay nananatiling makapangyarihan hanggang ngayon. Pero ang katotohanan, hindi ito gawa ng tao. Ito ay mensahe mismo mula sa Diyos para sa atin, para sa mga tao. Paano nga ba nagsimula ang Biblia? Sa historical background, ang Biblia ay isinulat sa loob ng 1,500 taon ng mahigit na may 40 manunulat na pinili ng Diyos sa tatlong wika, Hebrew, Aramaic, and Greek. Paano at saan naman nagsimula ang Biblia? Mababasa natin sa Lumang Tipan o yung Old Testament, sinimulan sa panahon nito ni Moises, mga 1400 BC. Ang unang bahagi ng Biblia ay tinatawag na Torah o yung Pentateuch, libro ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sinundan ito ng mga kasaysayan ng Israel, awit ni David, mga propesiya ni na Isaiah, Jeremiah, at iba pa. Sinulat ito sa Hebrew at Aramaic. Sa Bagong Tipan naman o yung New Testament, nagsimula ito sa panahon ni Jesucristo at ng mga apostol sa 1st century AD. Nasulat ito sa wikang Greek, ang karaniwang wika noon. Dito nakapaloob ang ebanghelyo o yung buhay ni Jesus, mga gawa ng apostol at mga sulat ni Pablo. Tinipon at pinilala ng mga unang Kristiyano bilang inspiradong salita ng Diyos, ang Biblia. Ngunit sa kabila ng iba't ibang panahon ng tao, iisa lang ang mensahe, ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mababasa natin sa Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus at ng gawain ng mga apostol, ang ebanghelyo ay kumalat sa buong Roman Empire sa pamamagitan na Pedro, Pablo, Juan at iba pang mga alagad. Sa ngayon, mahigit na 3,500 wika na ang may salin ng Biblia. Walang ibang aklat sa mundo ang kasing lawak ng pagkalat nito. At paano naman daw nagsimula o kailan nagsimula ang Biblia o paglaganap ng Biblia dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas? Ang Biblia ay dumating noong panahon ng mga Kastila, ngunit noon hindi pa pinapayagan ng mga karaniwang tao na magbasa nito. Noong ika-19 na siglo naman, sa tulong ng mga Bible Societies and Protestant Missionaries, sinali nito sa mga wikang Filipino tulad ng Tagalog, Ilocano at Cebuano. Kaya't ang salita ng Diyos ay abot ng bawat Pilipino. Walang pwersa sa mundo ang nakapigil sa pagkalat ng salita ng Diyos. Patunay na ito ay itinatag mismo ng Diyos at hindi ng tao. Napatunayan ba ang Biblia? Yes po. Kung magbe-base tayo historically, ang mga lugar, tao at pangyayari sa Biblia ay natuklasan ng mga archaeologists. Ang lungsod ng Jericho, Nineveh at mga scroll ni Isaiah o yung Dead Sea Scrolls ay tunay na natagpuan. Ang mga ito ay eksaktong tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Mag-base naman tayo scientifically. Bago pa natuklasan ng modernong siyensa, binanggit na ng Biblia ang mga katotohanan. Sa Isaiah chapter 40 verse 22, ang Diyos ay nakaupo sa trono sa ibabaw ng bilog na daigdig. At noong una, akala ng tao, patag ang mundo. Pero ang Biblia, libong taon na nakalipas, sinabi ng bilog ito.
At textually based naman na may mahigit na 25,000 ancient manuscript ng New Testament, higit pa sa anumang aklat sa kasaysayan. Ibig sabihin, walang librong mas pinatunayan ng ebidensya kaysa sa Biblia. Kaya ang Biblia ay hindi kwento. Ito ay kasaysayan, agham at propesiya na pinatunayan ng maraming panahon. Dapat ba nating paniwalaan ng Biblia? Tara, basahin natin sa 1 chapter 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali. Habang nagbabago ang kultura, politika at siyensya, ang salita niya ay nananatiling matatag. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang damoy natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Biblia ay tapat. Ito ay batayan ng moralidad, katotohanan at pananampalataya. Lahat ng tumutupad sa kanyang salita ay nagkakaroon ng buhay na totoo at matatag. Isa sa pinakamakapangyarihang patunay ng katotohanan ng Biblia ay ang mga propesiya. Ang hulang isinulat 1,000 taon bago mangyari, natupad sa eksaktong paraan. Tungkol ang mga propesiya tungkol kay Jesus. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi doon, ang berhen ay magdadalang tao, at natupad kay Maria sa Mateo chapter 1 verse 22 to 23. Sa Mika chapter 5 verse 2 naman, sabi doon, mula sa Bethlehem manggagaling ang tagapamahala, at si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Sa Isaiah chapter 53 naman, sabi doon, itinuring siyang makasalanan at dinalang ating mga kasalanan, at ito'y natupad sa krus. Sa panahon naman natin ngayon, ang mga propesiya ay natutupad ng paunti-unti. Sa Mateo chapter 24 verse 6 to 7, sabi doon, makakarinig kayo ng mga digmaan, tagutom at lindol sa iba't ibang dako. At unti-unti nang nagaganap ngayon. May mga digmaan, lindol at global crisis. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 25 naman, magiging makasarili, maibigin sa salapi, suwail sa magulang at hindi makadiyos. Alam naman natin siguro, yung mga laganap na korupsyon hindi lamang dito sa ating bansa. Yung mga pumapatay para lang sa pera, may gumagawa ng masama para sa sarili nilang mga interes. At sa Mateo chapter 24 verse 14, sabi dito, ipangangaral ng mabuting balita sa buong daigdig bago dumating ang wakas. At nangyayari na ngayon na napakaraming ginagamit ang Diyos na instrumento para may palaganap ang kanyang salita sa bawat sulok ng daigdig ng mundo. Sa social media, mga preachers, mga teachers, mga pastors, at lalong nahahayag ang Biblia sa lahat ng tao. Ngunit ang mga propesiya ay hindi pa lahat tapos, pero unti-unti nang natutupad. At bawat katuparan ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo at buhay. Kaya kapatid, maraming aklat ang lumaan, pero isa lang ang nananatiling buhay, ang Biblia. Ito ang tanging aklat na may kapangyarihang baguhin ang puso mo, maligtas ang kaluluwa mo, at magbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa sa alinmang tabak na may 2 talim. Kaya kung may alinlangan ka, subukan mong buksan ang Biblia. Hindi lang ito kasaysayan, ito ay personal na mensahe ng Diyos para sa iyo. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, dumating at lilipas ang mga panahon pero mananatili ang salita ng Diyos. Buhay, totoo at walang hanggan. Amen?